Hello sa inyong lahat! Finally, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para makapagpaalam sa aking mga amo. Dahil sa totoo lang, medyo matagal ko na sanang gustong magpaalam sa kanila para umalis. Kaya lang may mga bagay na pumipigil sa akin at nitong nakaraang linggo ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob para kausapin ang amo ko. Bali kinausap ko si Madam Tuesday na kasi siya ay galing sa umalis kasi siya at bumalik siya nung Monday night na. Then nung umaga ng Tuesday, syempre hindi ko muna sinabi, syempre sobrang aga kaya nagantay muna ako ng medyo late ng konti. Then maya-maya sinabi sa akin ni Sir na naisend na daw niya sa aking bank account yung aking bonus o yung paga. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang sahod ko dun sa aking amo ay 1,150. Ako ay may papel na at ako ay mag-aanim na taon na sa kanila simula nung ako ay nagtrabaho sa kanila. Ngayon, ang sahod kasi dito sa Spain, sa mga hindi pa nakakaalam, ay depende sa offer ng amo. At ako ay 13 pagas kasi dito sa Spain ay may 12 pagas, 13 pagas at 14 pagas. Pag 13 pagas ang sahod o offer ng amo, ibig sabihin, ang bonus na matatanggap mo ay kalahati ng katumbas ng iyong sahod. Kaya ang natanggap ko sa binigay ng aking amo ay 575 euro. Then after na masabi niya sa akin na nasend na niya sa aking bank account yung aking bonus, ay maya-maya, siyempre, inaantay ko na matimingan ko yung aking employer, si Madam, kasi siya yung kakausapin ko. Then nung naka-timing ako, nag-exercise siya dun sa gym nila, sabi ko, Madam, can I talk to you? Then, kasi nagmu-music siya habang nag-exercise, then, nag-stop talaga siya para kausapin ako. Then, sabi ko sa kanya ay, Madam, I'm planning to work as externa this coming October. Then, parang nagulat siya, tapos sabi niya, bakit daw karamihan ng mga naririto ay gusto magtrabaho as externa? May chika din kasi yung kanyang kaibigan na 7 years na nagtrabaho doon ay nagpaalam dahil gusto ring mag-externa. Kaya naisip nung amo ko, yun nga, bakit daw kadalasan ay gusto ng externa. Then sabi ko, more freedom. Kasi totoo naman yun. Once kasi na ang trabaho mo ay interna, ikaw ay naandun lang sa bahay ng iyong employer, Monday hanggang Saturday. Then depende, minsan bumabalik sa employer ng Sunday night katulad ko para hindi kasi maagang gigising ng Monday. Kaya Sunday pa lang kadalasan ay nagbabalik ka na sa mga bahay ng mga employer. Then unfortunately, yung iba ay may pasok talaga ng Sabado, yung iba pa nga after lunch. Ako naman dun sa amo ko ay alternate ang pasok ko ng Sabado. Kasi isa yun sa privilege na binigay ng amo ko. Kasi mula nung pinaprocess na yung papel ko na alternate ang pasok ko ng Sabado. Ibig sabihin, may Sabado na hindi, tapos susunod na Sabado meron, hindi, meron, ganyan. Yun ang kagandahan. Yun nga, sabi niya, malulungkot daw yung alaga ko kasi nga, ang tagal namin nagsama. Sabi ko sa kanya, minsan pag naughty yung alaga ko, sinasabi ko sa kanya na aalis na ako. At one time, kinausap ko din yung alaga ko, na sabi ko ay ako ay aalis na pero wag ka ko siyang mag-alala dahil dadalawin ko naman siya. Tinanong ni Madam kung umiyak, sabi ko oo, umiyak siya. Then in-explain ko naman sa kanya. Then yun nga, sabi ni Madam sa akin, pero hahanapan mo naman kami ng kapalit, 'di ba? Sabi niya sa akin, tutulungan ko daw sila. Sabi ko oo naman, sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, okay, sasabihin niya daw kay Sir. Ayun na nga, tapos nag-usap sila ni Sir. Then maya-maya nasalubong ako ni Sir doon sa kitchen, sabi ni Sir, uy, aalis ka na pala, sabi niya sa akin, narinig nung alaga ko. Syempre, alam naman na ng alaga ko kasi kinausap ko siya. Akala ko hindi na siya iiyak. Kasi nagbe-breakfast siya that time. Bumalik na ako dun sa ginagawa ko. Maya-maya, pinuntahan ako ni Sir. Sabi niya, yakapin ko na yung alaga ko kasi umiiyak. Ayun, umiiyak na yung alaga ko. Then, in-explain ko ulit sa kanya, pinaliwanag kong mabuti na huwag siyang mag-alala kasi andito lang din naman ako sa Spain, dadalawin ko naman siya. Kaya, ayun, medyo matagal-tagal din kaming nagpaliwanagan para tumigil siya sa pag-iyak. Then, that time, lagi na siyang sumasama sa akin at sinisikap ko din naman na maging okay yung aming bonding para naman may mga memories kami na maganda bago ako umalis. Ayan, then after ng sumunod ng mga eksena ay iniisip nila kung sino yung papalit sa akin. Sabi nila, gusto nila ay yung mapagkakatiwalaan, yung okay, ganyan.
At ang gusto pa nga nila ay kasi iba kasi ang pananaw nila sa pananaw nating mga Pilipino. Akala kasi nila na kapag pareho ng location kung saan nanggaling ay halos pareho ng ugali na ganito ganyan. Dahil nga friend kami sa Facebook nung pinalitan ko dati, then nakita niya yung mga post ko. Nag-comment siya doon kaya lang hindi ko kaagad na replyan. Then nag-message siya doon sa amo kong babae kay madam. Tinanong niya kung umalis na ako. Then kinaumagahan ang nangyari, tinanong ako ng amo ko, sabi niya sa akin nag-message si Ruby, tinatanong niya kung andito ka pa daw sa bahay sa amin. Sabi niya, paano niya nag-usap ba kayo? Sabi ni madam sa amin. Sabi ko, ay hindi. Nakita niya sa Facebook. Sabi ko, kasi naghahanap ka ng papalit. Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko, madami ngang gustong pumalit sa akin, sabi ko sa kanya. Kaya lang, syempre, sabi ko dun sa mga nagme-message, sa mga gustong mag-apply na, hindi muna kasi nga, matagal pa naman ako aalis. At in-explain ko din sa amo ko na, kasi once na narito sa Spain, ay matagal pa kasi yung October, possible na bago dumating yung October, ay yung iba kasi may nahahanap ng employer. Siyempre, kung sino yung unang tatanggap sa mga naghahanap ng trabaho, yun ang igagrab nila. Kaysa naman sa mag-aantay pa sila, lalo na hindi naman nila sigurado kung sila ang mapipili. At saka sinabi ko din sa amo ko na hindi ko pa alam kung anong qualification ang hinahanap nyo, kung ano ang age limit, kung okay lang ba yung bagong dating, at okay lang ba yung wala pa dito. Kaya yun, tinanong ko sa kanila. Then nabanggit nga kasi nga nag-message yung dati kong pinalitan at sabi ni sir ay why not na magpatulong ka kay Ruby kasi nga nung hinire ka namin, sinabi daw ni Ruby na si Madel ay okay kasi taga dito daw yun. Ewan ko kung ano yung sinabi nung pinalitan ko. Kaya ako yung napili nila. Sabi kasi ni sir sa akin, kaya daw ako napili ng pinalitan ko kasi nga ganito ganyan daw ako. Ang gusto kasi nila sir ay parang katulad ko yung papalit doon sa akin sa trabaho ko na iiwan. Sabi ni sir sa akin na yun nga mag-usap daw kami ni Ruby kasi nga baka daw meron siyang kakilala o matulungan niya ako na makahanap ng papalit sa akin. Then ngayon bumalik na naman kasi si sir sa akin. Then nung time na bumalik sa akin si sir, tinanong ko na siya. Sabi ko, sir, ano ba ang mga requirements na kailangan mo kapag napapalit sa akin? Siyempre, tinanong ko na sa kanya magkano ba yung offer mo na sahod. Sabi niya na sahod ay 1,000 euro plus. Meron kasi ako nililinisan na part-time which is galing sa kanila yung part-time ko na yon. Ang mangyayari ay aalisin nila sa akin yung part-time na yon dahil connected yung part-time ko dun sa bahay nila. Kaya kung sino yung chika nila, siya din yung maglilinis ng part-time ko. Yung part-time kasi ay 250 yon a month. Yun ay malinis na. Parang ang lalabas 1,250 na yung sahod. Then tinanong ko siya, sir, plus transportation ba? Kasi ang transportation kapag bumalik na sa normal ay 23 euro yung DS biyahe. Mula doon sa Plaza Castilla hanggang doon sa kanila. 45 minutes kasi ang biyahe. At yung sinasakyan doon, yung 171 na bus, yung green. Ngayon, yun nga, plus transportation, di 1,273 euro ang sahod na magtatrabaho o papalit doon sa akin. Then, tinanong ko pa sa kanya kung may age limit ba. Sabi niya, meron. Ayaw daw niya kasi ng sobrang bata. Kaya ang gusto niya ay 35 to 45 years old. Sabi ko, may papel ba o walang papel? Sabi niya, wala na lang papel, sabi niya. Then, tinanong ko din si sir kung magbibigay siya ng private insurance. Sabi niya ay hindi daw. Sinan ko yung information na yon doon sa pinalitan ko. Siguro nung nabasa niya yung information na yan ay naisip niya na yung bunso niya palang kapatid ay narito sa Spain at yun yung kanyang sinabi na ipapa-apply niya doon sa amo ko. Then kinabukasan, akala ko kasi tulog pa si madam. Kaya ang ginawa ko ay kasi message ko si Ruby, syempre para mas mabilis ang usapan, tinawagan ko siya. Then halos kasasagot pa lang niya, maya-maya lumabas na si madam, gising na pala. Ang ginawa ko, sabi ko, kausapin mo na lang si madam. Ayun, nag-usap sila at yun nga, pag-uusapan daw nila ni sir, nilang mag-asawa at gusto nila ding ma-interview or makausap kahit video call yung kapatid doong pinalitan ko para makapag-usap sila kung okay ba. Kaya sa mga kababayan na nag-message sa akin o kaya ay gustong pumalit sa akin dito sa trabaho ko, ay unfortunately ay mukhang meron na silang nakuha yung kapatid noong pinalitan ko. Kasi kinukonsider nila na talagang kahit pa paano talagang medyo kampante sila na magtiwala doon dahil nga kapatid ito nung naging chika nila. Yung chika kasi na pinalitan ko ay magtatatlong taon sa kanila nung umalis yun. Kaya syempre, mas may tiwala sila doon sa kapatid kesa doon sa hindi pa nila totally nakakilala.
Kaya pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala dahil meron namang nakalaan para sa inyo. Lalo na ngayong darating na September, October, maraming mga amo ang maghahanap. Dito sa Spain ay kadalasan naman na nagiging sitwasyon ay nagpapalitan lang ng chika ang mga amo dito. Kasi pagkabigay ng bonus o paga, kadalasan yung ibang mga chika ay umaalis sa kanilang mga employer. Parang katulad ko, tiniming ko na umalis sa aking employer after na makuha ko yung bonus. Kaya lang, tinapat ko lang din na October kasi nga, nasa bakasyon kami ng buong August. Siyempre, yung bahay ay masyadong madumi dahil walang tao doon ng isang buwan. Siyempre, alangan naman, naiiwanan ko sila na madumi yung bahay. Kailangan, linisin ko muna yung bahay bago ako aalis. At ang kagandahan pala doon sa employer ko, yung papalit sa akin ay magsasama pa kami ng 2 linggo. Bali, September 15 ay mag-i-start ng magtrabaho yung papalit sa akin. At tuturuan ko siya ng mga ginagawa doon sa bahay. Tuturuan ko siya ng ibang luto at kung ano yung mga ginagawa doon sa bahay na dapat niyang gawin. At saka ituturo ko din sa kanya yung part-time kung saan naroroon. At siyempre isasama ko din siya doon siguro sa last day ko para naman maibigay ko na rin sa kanya yung susi. At ang kagandahan pala doon sa papalit sa akin ay minsan lang yung trabaho niya ng Saturday. Baka mangyayari katulad ng trabaho ko na alternate din ang Sabado niya. Hindi every Saturday ay may trabaho siya, kaya maganda. Hindi mai-stress yung papalit sa akin dahil halos wala namang ginagawa doon. Once na nagamay mo na yung trabaho, easy na lang lahat. Dahil yung alaga ko ay 9 years old na sa September, halos siya na talaga ang gumagawa lahat. Alam mo yung hindi siya nagpapabihis, siya na nagtututbrush, siya na naliligo ng pusa niya. Wala ka nang gagawin kundi i-prepare lang yung kanyang pagkain. Tapos ganun lang, basta hindi ka mai-stress. Kaya ka lang talaga ako umayaw na doon sa trabaho ko kasi madali na lang kasi yung trabaho. Tapos halos wala ka nang ginagawa. Alam mo yung napakabagal kasi ng oras. Siyempre, nakakahiya yung wala kang ginagawa, pero oras dapat ng trabaho. Alam mo yun? Pero sinasabihan naman ako ng amo ko na pag wala kang ginagawa, magbasa daw ako. Para naman nakakahiya kasi yun. Yung oras ng trabaho, magbabasa ka. Pero minsan, pag wala talaga akong makita o maisip na gagawin, pumapasok ako sa kwarto ko kasi wala talaga akong gagawin. Okay lang kahit makita ako nagsiselfone or whatever. Wala naman ako maisip na gagawin. Kaya ayun. Once nagtrabaho kayo dito sa Spain, meron tayong 1-month vacation with pay. Kaya lang, dito sa aking mga employer na to ay putol-putol yung holiday. May 1 week ng Easter, 1 week ng Christmas, may mga date na ikaw ang pipili, depende sa'yo. Ang ginawa ko, ang pinili kong date ay yung birthday ko. Kasi nga, ayoko mangyari ulit yung one time na nag-birthday ako doon sa probinsya kung saan sila nagbabakasyon ng mag-isa. Alam mo yung kumain ako sa restaurant ng mag-isa. Parang ang lungkot, alam mo yung ang layo mo na sa pamilya, tapos sobrang lungkot. Kaya ayun, simula noon ay kapag birthday ko ay hindi ako nagtatrabaho. Yun. Then yung iba naman, sasabihin ni madam sa akin, ano ba, pag hindi nila ako kailangan, sabihin niya, okay lang ba sa'yo, mag-day off ka o mag-holiday ka ng ganitong day? Sa akin naman, kasi sinadjust na nila na baka pwedeng mag-day off ako ng ganito. Sige, grab na lang ng grab. Kung, kasi hindi naman nila ako kailangan. Ayoko namang i-insist ang aking sarili na magtrabaho sa mga araw na hindi naman nila ako kailangan. Kaya, yun, hanggang sa nauubos na yung holiday ko. Kaya wala akong nakukuha na bayad sa holiday na hindi ko nagamit. Kasi nga, ubos talaga siya. Yun lang ang medyo negative. Kasi syempre, kung sana straight na 1 month yung holiday mo, baka may chance na makahanap ka ng part-time na 1 buwan. Kaya ayun, ngayon nga ay naka-holiday ako mula ngayon hanggang 30. Bali hanggang 31, kaya lang yung 31 kasi ay biyahe ko papunta ng Galicia kung saan sila merong bahay bakasyonan doon. 1 buwan kami doon. Bali, ni-request ko din na ako ay mag-train na lang kasi last year ako ay nag-aeroplano. Ako kasi ay mahiyain sa totoo lang, nahiya akong magluto sa kanila. Kasi syempre, pag nagluluto ako sa bahay ng employer ko ng pagkain ko, talagang mabilisan kasi nahihiya ako. Kaya mabilisan lang, kaya tapos nahiya talaga akong magluto pagkain ko. Kaya nag-request ako na pwedeng renfe para makapagbaon ako ng ibang mga pagkain para hindi ako mahirapang pag naandun. At yun nga, ako ay naka-renfe o naka-train ako papunta ng probinsya. Kasi pag train kasi, mahaba ang oras ng biyahe. 5 oras ka dun sa train, pero okay lang. Kasi kapag eroplano, ang aga mo dun sa airport, tapos minsan delay pa yung biyahe. At pasabihin natin mabilis yung biyahe mo sa eroplano. Pero syempre, halos parehas lang din kasi kailangan maaga ka dun sa airport tapos minsan delay.
Siyempre, medyo limited kasi doon sa eroplano, kaya mas maganda sa Renfe kasi hindi mo na kailangan kiluhin sa Renfe. Kaya ayan, nakatrain ako. Then pagbalik na lamang dito sa Madrid, ay sabay-sabay na kami ng aking mga employer katulad no, nangyari last year, sabay-sabay kami na umuwi, pabalik dito via airplane. Okay naman ang trabaho doon sa probinsya kasi kapag nasa probinsya kami o nasa bahay bakasyonan kami, nag-i-start ang trabaho ko ng alas 9 ng umaga at natatapos siya ng alas 10 ng gabi or more or less 10 o'clock, depende. At kadalasan ay nagdi-dinner yung mag-asawa sa labas. Kaya kami lang alaga ko ay naiiwan sa bahay. Kaya kinakaayaw ko lang kapag nasa bahay, bakasyonan kami, lagi silang nasa bahay. Alam mo yun? Para kasi ang hirap magtrabaho pag lagi mong kasama sa bahay yung mga employer mo. Di ba? Ayun, yun lang ang kinakaayaw ko. Tapos, wala din namang masyadong gawain doon, lalo na malaki na yung alaga ko, hindi na talaga alagain. May mga activities siya, tapos wala, halos ako lang. Tapos, syempre, lilinisin mo lang yung bahay, pagkatapos maglinis, magluluto ka lang, tapos wala na, tambay na. Pero, ang kagandahan dito, mababait yung mga amo ko dahil nakakakuha ako ng holiday sa kanila. Kasi nga, meron akong jowa at pumupunta siya doon sa Galicia. Kapag August 15 kasi is holiday, kaya tinatiming namin ang holiday namin o magdi-day off ako ng ilang araw na nasa pagitan ng August 15. Tapos, hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga amo ko na pwede ba ako magbakasyon ng ilang araw, ay nagbook na kaagad kami ng hotel. Ang kapal ng mukha ko, no? Alam mo yung nagbook ka na ng hotel, na isinet mo na yung sarili mo na magbabakasyon ka ng ganun date na hindi ka pa nag-inform sa employer mo. Then sinabi ko kahapon kay Madam, sabi ko, Madam, is it okay we book already a hotel in that date? Then, chinek niya, sinabi na lang niya na okay. Di ba napakabait ng amo ko? Kasi hindi muna ako nagpaalam bago ako nag-book. Talagang inunahan ko sila para wala na silang magawa. Pero sabi sa akin ay okay lang. Kaya yun, walang problema. Napaka-blessing talaga nun kasi 5 araw yung wala ako. Di bale, holiday kasi yung isa, tapos Sabado at Linggo. Kaya napakalaking pasasalamat ko talaga. At yun kasi ay last holiday na namin doon sa Galicia. Kasi nga, sa palagay ko, hindi na kami pupunta ng Galicia sa susunod na taon dahil wala ng reason para magbakasyon doon dahil hindi naman na ako magtatrabaho o hindi na ako sasama ng amo ko dahil syempre iba na yung magiging employer ko kasi nga mag-extern na ako. Depende na lang kung yung mahahanap ko ng employer ay ang bahay bakasyonan pala nila ay sa Galicia at isasama ako doon. Pero sana naman ay hindi sa ibang lugar naman para makagala naman ako sa ibang lugar, 'di ba? Then ayun, pagbalik namin dito ng September, syempre kailangan i-general yung bahay. Pero kagandahan naman noon, pagkasama ko na yung papalit sa akin, ay pwede ko siyang turuan at malinis namin yung ibang mga bagay na talagang dapat linisin ng bongga para hindi na rin siya mahirapan. Sa mga kababayan natin na papunta pa lang dito sa Spain o kaya ay narito na sa Spain at naghahanap ng trabaho, samahan lang din natin ang panalangin na sigurado naman na ibibigay sa atin yung amo na karapat-dapat para sa atin. Huwag kayong mag-alala if ever naman may negative tayo na makita sa kanila, pwede naman tayong umalis anytime. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay kahit papaano ay meron kayong nalaman o natutunan sa video kong ito. Magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos.